investigasyon ukol sa pork barrel scam ay isang laro ng basketball. Winning shot daw ang testimonya ni Ruby Tuason. Ayon yan kay Senador TG Ginggona, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling iginiit kanina ni Tuason na personal siyang nag-deliver ng kickback sa ilang senador. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, akusado rin sa pork barrel scam na tumalikod sa kanyang mga kaibigan at gustong maging state witness. Para sa ilang mga senador ay perfect na witness itong si Ruby Tuason na nakita natin kanina na humarap sa mga senador para isiwalat ang kanyang papel sa pork barrel scam. And I understand that kasi talagang iyak na lang ako, naiyak. Parang iyak ako sa sarili ko, hindi ako makapaniwala for what I did. I felt so guilty, actually. I felt so guilty. And then my grandchildren would always call me Skype. And when they called me, they always ask me, when are you coming home? Okay? After a while of talking to them, and I was really missing them, and I was feeling so guilty. Like, I really actually even felt like I was Judas Iscariot. I said, this was what Judas Iscariot must have felt with what he did, no? So, sabi ko, hindi ko yata kaya na to ituloy pa ng ganito. Halos maiyak si Ruby Tuason nang tanungin siya ng mga senador kung bakit nagdesisyon siyang tumistigo kaugnay ng pork barrel scam. Ang kanyang bersyon ng kwento, ilang buwan ding hinintay na marinig simula ng madawit ng kanyang pangalan. Relax na relax si Tuason na animoy hindi pasabog ang kanyang dala sa Senado at sa investigasyon ukol sa pork barrel scam. Katabi ng mga kapwa niya whistleblower, isa-isa niyang kunento ang kanyang nalalaman. Umamin si Tuason na siya nagpakilala kay Janet Lim Napoles sa di umano'y utak ng pork barrel scam kay Senador Jinggoy Estrada at kay Atty. Gigi Reyes, ang Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile. 2004 daw nang makilala niya si Napoles. Siya raw ang nagsasabi sa mga whistleblower na sina Ben Hurluy na may perang hawak si Enrile at Estrada mula sa kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Pero 2008 pa raw siya nagsimula mag-deliver ng komisyon kay Estrada at 2 beses pa siya nag-deliver ng pera sa mismong Senado. Sa bag lamang daw niya minsan nilalagay ang pera at para makaiwas sa security sa Senado, sinusundo siya ng di umano'y tauhan ni Estrada. Even the amount is small, if it's let's say mga 1 or 2 million, kasya in my bag. Because ganun lang ho naman kalaking 1 million eh. Okay. And that would fit in my big bag. Pero if it's more than that, we need a bigger bag. Sometimes, they have their own bag. So you had a pass? No, I have no pass. I was usually met by one of his people and would escort my car. Kasi, di ba, this is... One of whose people? Jinggoy. Okay. Sa pagdinig, pinaturo ng mga senador kung sino sa mga tao ni Estrada mula sa memorabilia ng mga staff ng Senado. Ayon sa mga senador, si Alfredo de los Reyes ito na security ni Estrada. Ang pangalan na lumalabas, Mr. Alfredo de los Reyes. Alfredo de los Reyes, and I've been informed that he is a part of the security of Senator Estrada. Sabi naman ni Tuason, si Atty. Reyes lamang at hindi mismong si Enrile ang kausap niya tungkol sa mga pork barrel kickbacks. do you believe alam ni Senator Enrile yung mga transaksyon na ginagawa ninyo with Attorney Gigi Reyes? Sa dami ho nito, siguro ho naman meron siyang inkling. But I can only presume. You presume na alam niya. Yes, sir. The whole public is watching. Tinitignan ho kayo kung sasabi kayo ng totoo, the whole truth, o kung nagpipigil kayo rito, meron kayong pinagtatakpan. Wala akong It doesn't help. pinagtatakpan. Pero giit ni Senador Miriam Defensor Santiago, malabong hindi alam ni Enrile ang mga transaksyon nila ng kanyang dating Chief of Staff. According to your affidavit, paminsan-minsan sinusundo siya ni Senator Enrile. No? Or sometimes you would say for a coffee. Bakit niya sunduin ang Chief of Staff niya? Di ibig sabihin, asawa niya o kerida niya. Hindi ba? Eh bakit mo sunduin ang Chief of Staff mo? Ang Chief of Staff mo, utusan mo. Aminado naman si Tuason, humingi siya ng tulong kay Estrada bago siya nagdesisyon mag-apply bilang state witness laban sa mga kaibigan. Pero hindi raw ito pera. Hindi ako humingi ng pera sa kanya. Humingi ako ng tulong.
kaya siguro suporta or what. I wanted to see how far he would go. After all, I only got a small commission. He got the bulk. So, ano pong tulong ang sana ninanais niyong ibigay sa inyo? At least malalayan ako for a lawyer, mga ganon. Kung gagawin siyang state witness, hindi na siya makakasuhan kaugnay ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam, kung saan base sa kanyang sariling pag-amin ay kumita siya ng 40 million pesos bilang komisyon. Handa raw siyang ibalik ito. Tinanong si Tuason, paano kung hindi siya mabibigyan ng immunity? I prayed to the Lord that He take me. Huwag naman sana ho. It's okay. I'd rather die. But I'm serious. I mean, I will die if I were to go to jail. I know I will. I'll probably get a heart attack. Para sa ilan, slam dunk evidence ang testimonya ni Tuason sa kanyang pagharap sa Senado kanina. Sa tingin ko, hindi lamang ito isang slam dunk. Kung panindigan po ninyo ang mga bagay na sasabihin nyo, baka po isang 3-point shot. Isang 3-point shot na buzzer beater na, winning shot pa. Sabi naman ni DOJ Secretary Leila de Lima ngayong lumutang na si Tuason, pinag-iisipan na nila kung kailangan pang bigyan ng special treatment si Napoles. Pwede na raw na state witness na lamang si Tuason sa halip na si Napoles. As of now, no. I don't, and it's really farthest from my mind to consider Mrs. Napoles or to ever consider her as a state witness. Kasi unang-una, hindi naman niya ina-admit yung kanyang involvement. That is the number one requirement. That is a condition sine qua non to your qualification or eligibility as a state witness. I-admit niya ba? May mga ano kasi yan, may mga security concerns. In fact, I'm mulling over that already. I'm mulling over that already to ask the court to transfer. But of course, kailangan pag-aralan muna ng husto yung ramifications. Kung si Senator Miriam Defensor Santiago ang tatanungin, pasok si Tuason na maging state witness at hindi na kailangan si Napoles. Not anymore. The testimony of Tuason will be sufficient to convict beyond reasonable doubt. We have explained to her the pros and cons of immunity, and she chose to take that path, knowing that if her application will not be acted upon favorably, then there will be an admission on record of her participation in the crime. Hindi naman natatapos sa paglutang ni Tuason ang investigasyon patungkol sa pork barrel scam ayon kay De Lima. Inihanda na raw ngayon ng DOJ at NBI ang ikatlong batch ng sasampahan ng reklamo kaugnay ng maling paggamit ng PDAF. Pero ayaw pang idetalye ni De Lima kung sino-sino ang mga isasama sa reklamo. Nagko-continue rin po ang NBI dun sa kanilang case build-up, dun sa possible next batch. Ang pala ko sana namin is that we will file the next batch kapag po may action na ang ombudsman doon sa first batch. Jessica, sa mga susunod na araw ay papatawag raw ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga personalidad na nabanggit din itong si Ginang Tuason, katulad nitong aktor na si Matt Ranilla. Jessica? Joseph, sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago kanina nung tinatanong niya si Tuason, no, that Tuason can be a state witness. On the other hand, you have Senator Trillanes naman na hindi satisfied dun sa naging testimonya ni Tuason. Ang feeling niya hindi niya sinabi lahat, parang nag-hold back itong si Tuason. Was this hinged on the fact na hindi pa aprobado yung application for state witness, ergo immunity nitong si Tuason? Kaya hindi niya sinabi lahat ng nalalaman niya as expressed by Senator Trillanes himself? No, I think it boils down to the appreciation of the senators. Yung appreciation ni Senator Trillanes is one, but if you talk to at least itong si Senator Gingona and Senator Miriam Defensor Santiago and even the DOJ who is going to prosecute this case, itong si Ginang Tuason ay yung kino-consider nila na missing link because of some are saying na yung affidavits itong sila Ben Hurluy ay hindi naman nila sinasabi doon na nakita nila na personal na i-deliver yung mga kickbacks ng mga pork barrel doon sa
sa mga akusado mga senador. Now, the DOJ is saying na itong si Ginang Tuason ay umamin na siya yung gumagawa ng pagde-deliver. So, as far as the prosecution is concerned, malaking alas nilang ito si Ginang Tuason, Jessica. Okay, so yung iba, okay na satisfied na malaking testimonya talaga itong sinabi ni Tuason. Pero on the other hand, you have Senator Trillanes na naghahanap pa rin ng mas marami pang maibubulgar. Correct, Jessica, but it will be up really to the ombudsman, no? Kasi yung ombudsman, pagdating nila, pag isinampa nila, assuming they will, pag isinampa yung kaso laban sa kung sino man yung gusto nilang panagutin dun sa pork barrel scam, ay sila kasi yung magpo-prosecute. So, sila yung magbe-build ng case at sila yung haharap sa Sandigan Bayan para i-depensa or para ilitisin yung mga aakusahan nila doon sa pork barrel okay, scam. Pero So, di ba sinabi rin ni Tuason na gusto niya talagang makakuha ng immunity dahil ikamamatay raw niya pag siya ay nakulong? Correct, Jessica. And that was one of the, well, that's a factor no, kung bakit siya umuwi dito at harapin yung kaso. That remember na si Ginang Tuason ay nasampahan na ng reklamo ng DOJ sa ombudsman. So he's one of the charged, well, in terms of complaints, no, kasama siya doon. At ngayon, gusto niya na may kapalit yung pagdating niya dito at pag-uwi niya dito. At yan yung pag-state witness sa Jessica at yung immunity na gusto nilang hingin. Si Senator Santiago herself noted na bakit kakaunti lang ang mga nag-attend na mga senador dun sa hearing kanina, considering na napakalaking testimonya nitong si Tuason. And even days before ang pagharap niya kanina, sinasabi na yan Curiously, bakit kakaunti nga lang ba ang mga senador na nag-attend? Well, una muna, yung, kasi at least 3 na yung nai-involve sa pork barrel scam, no? Itong sila Senador Enrile, Senador Estrada, and in another, isa ibang ebidensya, itong si Senador Revilla. So, -3 ka na agad dyan. May ilang senador na pumunta ng Tacloban para sa kanilang mga proyekto. Ito naman si Senador Jingo Estrada, he was asked, no? Kasi personal yung decision na ayaw na niyang harapin itong si, tinatawag niya dyan, si Tito Rubino. But we cannot speak for the others who are not here and we weren't able to talk to them kung bakit wala sila dito. But the point nitong si Senador Santiago is that parang kung malaking kaso ito at bakit wala parang siyang nakikitang interes doon sa kaso as far as our senators are concerned. Itong si TG Ginggona, Senator TG Ginggona, sabi niya naman yung quality na lang sana ng mga senador na present kanina, yung tingnan at wag na yung quantity, Jessica. Senator Estrada was interviewed kanina and curiously, isa dun sa mga binanggit niya, I don't know if it was in his defense or addressed to Ruby Tuason, no? Parang he said something about si Tita Ruby did not bother to help the poor at any point daw, even during Ondoy. Ano ang value nun? Ano ang value ng reaction na yon ni Senator Estrada, do you think, Joseph? Well, kasi ang sinasabi nitong si Ginang Tuason, umuwi siya kasi nakita niya yung nangyari sa mga biktima sa mga survivors ng Yolanda at naawa siya at konsensya siya dun sa kanyang mga nagawa. Yung statement nitong si Senador Estrada is trying to belittle or to bubutasan yung ganong line of reasoning na it's not because, from the perspective of Senator Estrada, na hindi ka umuwi dahil nakonsensya ka doon sa mga nakita mo na nangyari doon sa mga survivors ng Yolanda. It must be something else other than her, yung awa siguro sa may hirap, Jessica. Okay, because curiously, he could have used the time to defend himself, but he chose that line, no? Well, because it was asked of him kasi parang tinitingnan kasi in terms of maybe how she knows or how he knows itong si Ginang Tuason at kung in terms of motivation, kung ano yung nakikita niyang motivasyon itong si Ginang Tuason, kung bakit umuwi ito ng Pilipinas at tumalikod sa kanila para tumistigo laban sa kanila, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.